How do you feel? Ay, anong mo dito role? Dati, you started it. I ended up as co-producer kasi actually ino-offer din sa akin na maging sa credits, maging co-director. But ito kasing version na ito, it's entirely Arjan Man's vision ang nasunod. So sabi ko, ibigay niyo na kay Arjan yung credit na director. Pero may scenes ka na shoot, no? Sa'yo? Marami. Ilang percent? Kasi yung shoot namin, yung feature film pa lang siya, siguro naka 40% kaming natapos. Pero most of those nagamit naman sa final product. Bakit kinailangan na, pag umabot ko ng 12 years direct? Unang-una, kaya nahinto kasi kinapos kami ng budget. Kasi originally kami lang naman ni Ellen ang producers. Actually naka 9 shooting days din kami. Pero since it's a period film, parang we needed more capital. We were hoping na sana makapasok ko sa Film Fest kasi may nag-commit kay Ellen na pag nakapasok sa Film Fest, maglalagay ng additional money. Hindi nga kami nakapasok. So, ayun, kaya hindi natuloy. Pero si Ellen kasi never gave up. Kasi parang obsession na sana makilala si Gregorio de Jesus. At saka that time kasi parang 150th anniversary ni Andres Bonifacio. Pero alam mo, parang tinadhana na ngayon matuloy at mabuo yung pelikula. Kasi what came out, ang ganda-ganda. At saka parang totoong-totoo kaysa kung naging feature film lang siya. At saka ang daming incidents na parang nagpaparamdam sa amin na kung itutuloy ba namin o hindi. Like ako, ang nangyari sa akin, nung i-shoot ko na ito, nung siguro mga 2015 yun, naglo-location hunting ako sa La Loma Cemetery for a different project, for maalaala mo kaya. Tapos may naispatan akong spot na ay yun doon, baka yun pwede dun sa ating episode. Alam mo, nung paglapit namin dun sa place na yun, nakalagay na Pil Bautista, mausoleum. So, kinabahan ako, parang, dito rin ba kaya nakalibing si, Gregoria? Pagtingin ko sa baba, ayun, Gregoria Jesus na parang nakakakilabot kasi wala naman, hindi naman yun ang purpose ng pagpunta namin doon sa doon sa place na yun. So yun, parang ang daming incidents na Providential. Oo. Ayun. So from a feature film, naging ano na siya? In meta-docu-fiction. Wow. Kaya namin kinuha naman si Arjan kasi ako I've been judging several mga iba-ibang festivals, Cinemalaya, yung mga Cinepadalo. Parati nag-figure si Arjan na whether best director or for best film. So nung naghanap kami ng director para buuin siya as a documentary, si Arjan came up as one of the possible directors. Nag-pitch siya, tapos nagustuhan namin yung kanyang idea. So, siya na ang pinatuloy namin ng project. Anong flavor? Anong naidagdag ni Arjan? Ay, ibang-iba. Ibang-iba. Parang, kasi napansin ko sa mga trabaho ni Arjan, may puso And tapos, kitang-kita rin dito sa film nito, yung despite the fact na siya, docu-fiction. Ibang-iba yung form Parang you have to see it to know what I mean. Kamusta si Lavi direct? As Orion? Lovey? Napaka-cooperative na. In fact, may time na parang iba yung scheduled sequences na naipadala sa kanya na i-shoot that day. Pero nung pagpunta niya dun sa set, nagpanic siya kasi iba yung pinag-aralan niya. So, iyak dahil hindi siya prepared to shoot that scene. Ganun siya ka-devoted doon sa craft niya. Ano nangyari sa scene na yun, direct? Na-shoot namin? Na-shoot namin pero we shot it on a different day. Parang
inano muna namin, hinold muna namin yung pag-shoot ng sequence na yan. Okay. Yung performance niya. All three of them, kasi naging tatlo yung Oryang. Ayun yun sinasabi ko na ibang-iba. Kasi nung niresume namin yung pag-shoot ng mga narrative sequences, hindi na available sa lobby. So we got a lot. Pero in-explain naman sa movie kung bakit gano'n naman ang naging sitwasyon. Tapos si Gina really played the role of the old Oryang from the start at saka doon nung nag-resume kami pareho naman, which turned out to be providential kasi 10 years after iba na itsura niya, and sa mga eksena kailangan talagang tumanda siya at mukhang nag-suffer. So direct karapat-dapat si Gregoria de Jesus dun sa yung multiverse ng mga bayani Pinoy heroes natin na pinapalabas sa sinihan. I think so. Kasi ako personally after watching the film, ang na-trigger sa akin, ang na-ignite sa akin yung sense of patriotism ko, yung pagiging Filipino. At saka every time yung scene na yun na parang nakakaiyak talaga. So timely din na hitang Quezon. Nag-hit ba? Tapos narating si Sana mag-hit din ito. Nag-hit ang Quezon. Galing So sold out ang screenings, di ba? Tapos invite ka na direct November. Manood kayo ng Lakambini, Gregoria de Jesus, showing on November 5. Hindi kayo magsisisi at I'm sure may ignite ang pagiging Pilipino nyo pag napanood ninyo ang pelikula nito.